Sa paglipas ng mga araw, dahil sa labis na pagdaramdam ni Mark sa pakikipaghiwalay sa kanya ni Daisy, nalulung ito sa pag-inom ng alak. Mark, hindi ba mas masarap uminom kung may kausap ka? Alam mo, hindi solusyon ang alak sa problema. Mas masarap ang buhay ko kung walang pakialam dito. Uy! Uy, Mark! Bakit kanya ka magsasasalita sa tatay Arthur mo, ha? Kapakanan mo lang ang iniisip niya. Konting respeto naman, para pangalawang ama mo na siya. Hindi ko yan tatay! Pwede ba huwag niyo akong pinakikialaman? Hindi ko naman kayo pinakialaman o nagpakasal kayo, Huwag mo akong sasagutin ng ganyan, ha? Hindi kita pinalaki para sagutin mo ako. Gina! Sumusobra na eh! Tama na. Nauunawaan ko naman yung anak mo. Anak! Bakit ganyan, ha? Hindi mo ginalaw ang pagkain mo. Ha? Bakit ayaw mo ba yung ulam? Gusto mo ba lutuan kita ng ibang ulam? Nilalamig po ako. Anong nilalamig? Hindi... Hala? Bakit? Abay, napakainit mo. Mataas ang lagnat mo. Mark! Ipes na inom mo yun dyan. Tinan mo yung anak mo. Linalagnat. Arthur, kunin mo na yung bangka doon sa daungan. Ang taas ng lagnat. Dali na natin doon sa doktor. Tsaka muna ha. Kukuha ako ng gamit mo, ha? Ay, naku. Wala ka talaga silbi. Lumipat kami Dalupaon. Noong una, maganda ang namin. Namimili kami ng kalabaw, baboy, pati uling. Binibinta namin pang uling at kalabaw sa baboy. Tapos yung may dumating ng manggagamot Na magpapawis, ha? Ayun! Mare! Mare Gina! Ning! Mare Gina! Hindi ba may problema tayo sa manggagamot? Pwes, nasagot ko na yung problema natin. Kasama ko si Mang Jessie. Faith healer ito. Di ba lumuwas ako ng Maynila para magpaderma? Alam mo ba kung sino nakaalis ng mga kati-kati sa katawan ko? Siya lang. Tamang-tama nung nakilala ko, naghahanap siya ng bakasyon. Sabi ko, pumunta na dito. Kailangan natin ng manggagamot Di ba may sakit si Jack? Bakit hindi mo ipagamot sa kanya? Kagagaling lang namin sa doktor. Binigyan na siya na reseta, kaya ayos na siya. Yun naman pala Mang JC! Mang JC, tulungan niyo ako. Matagal na akong di makakalakad ng maayos. Mula nang mapila yung isang bako. Kung totoo nga akong magaling kayo, sige nga pagalingin niyo ako. Kung totoong magaling ako, gusto mo ako subukan? Naniniwala ka na makakalakad ka? Naniniwala ka? Opo. Naniniwala ka? Makakalakad ka? Kukunin ko ang saklay mo, ha? Kaya mo? Nakalakad ka? Hakbang! Hakbang! Sige! Nakakalakad ako! Nakakalakad na nga ako! Mga kasama, nakakalakad na ako! Salamat ng JC! Salamat ho! Wala nga naman. Tumayo ka. Mga kapitbahay, may manggagamot na tayo! May manggagamot na tayo! Salamat! Galing naman. Si Mang Jessie. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw.
O ayan, mabuti na lang nawala na yung lagnat mo, di ba? Sabi ng doktor, hindi ka daw nagkakakain, kaya ayan, humihina ang katawan, madaling kapitan ng virus. Apo, alam kong dinamdam mo ng maigi ang nangyari sa mga magulang mo. Huwag ka magtatanim ng sama ng loob sa nanay tatay mo, ha? Kasi paglaki mo, maiintindihan mo kung anong nangyari. Kaya mula ngayon, ha? Kahit na anong iniisip mo, kahit anong nararamdaman mo, sasabihin mo sa akin, ha? Tandaan mo, lagi tayong magkakampi. Nandito lang ako, ha? Mahal na mahal ka ni Lola. Mahal din po kita, Lola. Gusto ko. Malasakino! Arlene! Ha? Arlene! Sino kayo? Arlene! 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 Uminaw! Bitawan niyo! Arlene! Sino kayo? Ano nangyayari dito? Uminaw ka! May kilala ka ba albularyo nito? Si Neneng na pinakilala sa akin. Nakakilala sa kanya, pero hindi ko naniniwala siya. Sino kayo? Sino kayo? Sino kayo? Arlene! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Arlene! 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 Bitawan niyo ako! Arlene! Arlene! Sino kayo? Pamilya mo kami! Arlene! Arlene! Sino kayo? Arlene! Bitawan niyo ako! Arlene! Bitawan niyo ako! Arlene! Bitawan niyo ako! Arlene! Bitawan niyo ako! Arlene! Bitawan niyo siya. Hindi siya sinasapian ng masamang espiritu katulad ng pinaniniwalaan ninyo. Sarili niyang espiritu ang kalaban niya. Inaatake siya ng takot ng kanyang mga problema at mga alalahanin sa buhay. Anong gagawin niyo sa anak ko? Sumampalataya ka lang. Arlene, titigan mo ang kwintas na ito. Wala kang maririnig na ibang tunog o boses sa paligid kung hindi ang boses ko. Makinig ka sa sasabihin ko. Unti-unting bumibigat ang talukap ng iyong mga mata. Aantukin ka. Matutulog ka, Arlene. Matutulog ka ng mahimbing. Mahimbing na mahimbing. Arlene, sa mahimbing mong pagtulog, kakalimutan mo ang lahat ng iyong mga problema. Ibabaon mo sa limot ang lahat ng iyong mga pangamba. At pagdilat mo, naglaho na lahat ang iyong mga alalahanin. Wala nang mga problema. Pagpitik ko, imumulat mo ang iyong mga mata na parang wala lang nangyari. Ano nangyayari?
Bakit ako nandito? Salamat, anak. Maayos ka na. Salamat. Pinagaling niyo ang anak ko. Gumaling ang iyong anak dahil naniwala siya sa Espiritu Santo. Naniwala siya sa akin. Ang lahat ng mga binabagabag na mga problema at natatakot sa kawalang pag-asa dahil sa mga alalahanin sa buhay, ang kailangan lamang nila ay pagtitiwala, paniniwala sa Espiritu Santo, pananampalataya. Kagaya mo, maniwala ka lang. Marami kang magagawa para sa mga kapitbahay mo. Sumampalataya ka. Arthur? Arthur, tara na. Tara na. Tara na. Halika na, anak. Salamat po. Apo Jesse. Ako si Apo Jesse. Ako ang isinugo ng Espiritu Santo para sa inyo. Lahat ng susunod at sasampalataya sa akin ay pagpapalain. Apo Jesse.